Ng mga leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, digong tablado sa MILF at MNLF pati mga opisyal ng Pataga Mindanao. So yun guys, dahil nangyari pa rin doon sa Davao Rally na nanawagan, di ba? Tapos nagkaroon ng statement silang dalawa ni Alvarez na gusto nang hiwalay ang Tinalupan sa ang Dicolor sa Diputi o ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang sinabi ni Digong na lalo pang nagpagulo sa sitwasyon natin at lalo pang nagkaroon ng problema, particular na simulan ng People's Initiative, tapos yung mga banat kay Bongbong Marcos, at ngayon ito na yun guys. Paghihiwalay na naman daw ng Mindanao. Ang problema guys, di ba? Hindi sumang-ayon o na-reject siya ng Bangsamoro. Ang Bangsamoro sa Mindanao, malaking grupo yan, di ba? Imbes na humiwalay sila sa Pilipinas, nagkasundo na sila dun sa Bangsamoro na kilalanin ang kanilang mga pinaglalaban. So bago yan guys, panoorin muna natin yung sinabi ng BARM o yung chief minister nila, itong si Ibrahim. So narito na guys, pasok UNTV. Ng mga leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Ayon sa Chief Minister ng BARM na si Ahod Balawag Ibrahim, tinatanaw nilang malaking utang na loob ang ginawa ng dating Pangulo ng bansa para sa peaceful settlement ng kanilang rehiyon. Sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na protektahan ang naging benepisyo ng nagdaang peace process at suportahan ang kasalukuyang administrasyon. Nagpahayag din ng suporta sa pamahalaan ng grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF na pinamumunuan din ni Ibrahim. Para naman kay Omar Yasser Sema na Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority at kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF, hindi umano posible ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Nakatuon na anya ang atensyon ng mga dating rebelde sa autonomy setup kaysa mahiwalay ang kanilang isla sa Pilipinas. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang tumututol yung chief nila, itong si Ibrahim. Kasi nga naman guys, matagal na pinaglaban ng mga taga Mindanao itong BARM na to. Tapos bigla lang silang hihiwalay, di ba? At alam naman natin, sinasabi rin ng mga ekonomista na kailangan ng Mindanao ang Luzon at Visayas. At imposible na umiwalay daw ito dahil nga labag ito sa batas. So kung galit siya sa People's Initiative, itong si Digong, ganoon din ang gagawin. Pagka kasi humiwalay ang Mindanao, kailangan ng pirma ng buong bansa, hindi lang taga Mindanao. So paano yung Luzon, Visayas? Sa tingin nyo, papayag tayo na hiwalay ang Mindanao na yan, na pinaglaban din ng ating mga bayani para ang Pilipinas ay magkaisa. Isang bansa tayo. Isang teritoryo lang tayo guys. So yan. Ang matindi nito is si Congressman Saldico, Manix Delipe guys. Itong si Manix Delipe, isa rin congressman na taga Zamboanga rin, na tumututol din. Actually, binanatan din itong si Pulong na hinahanap niya yung 51 billion. Ano ang sabi niya? Nakakuha nga kayo ng 51 billion tapos gusto nyo, ihiwalay na lang kayo sa Mindanao. Yung iba, hindi naman nabigyan ng 51 billion. So, yun ang banat niya, guys. So, narito, guys, panoorin muna natin yung banat ni Manix Delipe sa pamilya Duterte. Alright? Pasok. That is their opinion. We don't share the same idea. Ayaw namin humiwalay unless paano hindi ko nga maintindihan ang statement nila kung sila mawalay kasi wala. According the last time we checked, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos. Anong hiwalay?
dahil nakakuha na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito napabayaan nyo at hindi nyo naalagaan, tapos iniisip nyo sarili nyo lang, bakit naman ganon? No? So why I don't see right now we're good and I don't see any benefit for this country, for Mindanao to separate, tapos pag titingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya na hiwala yung Mindanao, may iwan eh. So I still believe that we have, it is of more benefit that Mindanao be part of this republic. Pag humiwalay siya, matitihado pa. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa kanilang distrito, sa kanilang syudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na? So, I disagree with them. So yun guys, napanood yun, di ba? Talagang galit din itong si Manix Dalipe na talagang kay pulong sa Duterte, di ba? Gusto nyo umiwalay kasi may 51 billion na kayo. Na hanggang ngayon guys, hindi pa rin kasi yan pinapaliwanag kung saan din alam ni Pulong yung 51 na billion. So, kasi nga naman guys, di ba? Tingnan nyo nung panahon ni Duterte, binagyan na siya ng pagkakataon. 6 na taon na yun. Di ba dapat binigyan niya ng best na sa Mindanao? Hindi dapat sana naihaon na. Kahit pa paano, hindi naman natin sabing mapagyaman na yung mga tao sa Mindanao. Posible naman yun guys. Kahit may angat lang yung antas ng kabuhayan. Kasi sa ngayon guys, sa Mindanao pa rin ang pinakamalaking may kahirapan sa mga lugar na yan. Dahil nga kulang sa project. Kasi nga guys, kasi alam naman natin yung istorya ng Mindanao. Maraming kaguluhan dyan. Diba? Noong pa yan, dekada na. Kaya nga yung BARM, diba, ayaw na nilang maulit yun. Dahil nga sumasama ang imahin nila. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Lalo pat may mga terorista dyan, diba? Kaya mga Abu Sayyaf na tumatak talaga sa mundo na terorista sila. Kaya yung mga investor, hindi mo rin masisisi na ayaw pumunta rin sa Mindanao. Diba? At bukod doon, siguro yung mga nahahalal din ng mga tao na leader nila, di ba? Baka hindi rin magagaling, guys. Kasi kung magaling lang, tingnan mo, yung panahon ni Duterte, lahat ng appointees niya halos taga Mindanao. Di ba? Taga Mindanao, lahat ng cabinet member niya. At may mga senador din tayo, mga taga Mindanao, sila Coco Pimentel, Subiri. So, dapat noon pa, inayos ang Mindanao kasi kawawa yung mga patid natin sa Mindanao. Nadadami sila. Kaya tapos eto na naman, parang gulo na naman ang gusto ni Digong na humiwalay, di ba? Ambis na pasulong na ang Mindanao, balik na naman sa gulo. Kasi hindi biro guys, di ba? Yung pinaglalaban nila nung unang panahon pa, marami ng buwis na nagbuhay, buwis-buhay na ang nanagas dyan. Dahil nga, kaya dapat talaga magkaisa ang ating bansa. Kailangan ng Luzon, ng Visayas at Mindanao ang iisang bansa. Pare-pareho natin kailangan ng isa't isa. Kaya hindi tayo pwedeng magkahiwa-hiwala yung magkanya-kanya. Di ba? Ayon na sa ating saligang batas na kailangan ang kapakanan ng bayan, ang sulong, hindi yung kanya-kanya lang. Kasi isang bansa lang tayo. Di ba? So kayo guys, ano sa tingin nyo? Talaga bang tama ba yung suggestion ni Digong na at saka ni Alvarez na sila daw ang mamumuno na hihiwalay, di ba? Ang Mindanao sa ating bansa o pampagulo lang to guys. So abangan natin guys kung posibleng mangyari, pero sa ngayon marami ng opisyal ng gobyerno natin ang talagang tumututol dito at nireject, tinablan na nga itong si Digong, di ba? Kasama na rin yung mga ibang dating tao niya, kagaya nila Galvez, di ba? Naglabas na rin siya ng statement, guys. Naglabas na siya ng statement na tumututol siya dito sa paghiwalay ng Mindanao. So, bang pa natin guys, marami pa ang posibleng mangyari, right? Dito lamang po, buong susunod pong vlog.